Purihin ng Diyos sa mga sandaling ito. Ang content po natin sa video natin ngayon ay kinakailangan natin makita yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Minsan sa aking paglalakad, yung aking isipan ay balisa, nababahala dahil sa sitwasyon na kasalukuyan aking hinaharap. At habang ako naglalakad, meron akong nasundan na babae na naka-jacket ng maong. At doon sa kanyang likod, may nakaborda. Nang nakalagay doon is, "You are a warrior, not a warrior." Nung makita ko yun, yung word na yun, tumimo sa akin na kung ikaw ay isang mandirigma, wala ka dapat na ikabahala. Kailangan alam mo lang kung paano makipaglaban. Saan manggagaling ang iyong lakas? Saan manggagaling ang iyong tagumpay upang yung nagbibigay kabagabagan, yung nagbibigay sa iyo kabalisahan, paano mo bakahin sa posisyon na ikaw ay isang mandirigma. Kaya nga, nung makita ko ito, sabi ko nga, Lord, saka dinala ako ng Diyos sa kanyang salita. Sa buhay ni David, nung siya ay binatilyo pa, ang kanyang mga kapatid ay mga sundalo sa kaharian ng Israel sa ilalim ni Haring Saul. At dito, si Saul ay merong kinakaharap na hukbo ng Pilisteo na meron silang malahiganting sundalo. At ang hukbo ng Pilisteo ay naghamon ng digmaan sa mga sundalo ng Israel. At para sa mga Israeli na mga sundalo ay para sa kanila hindi nila kaya. At sa kabilang banda naman, David ay sinanay ng Diyos habang siya ay nag-aalaga ng mga tupa ng kaniyang magulang. At doon sa kaniyang pagbabantay ng kawan, dumarating ang oso, dumarating ang leon upang silain ang kanyang alaga. At ito ay ipinagtatanggol ni David, maliyon man o mauso. Sapagkat nalaman ni David ang susi, at ang susi na ito kung saan nanggagaling ang kanyang kalakasan ay nagmula sa Diyos. Kaya sabi dito, "Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." So dito ay pinakikita yung salita ng Diyos na kayo'y sa Diyos, mga muntik kong mga anak, at kayo'y magtatagumpay sa kanila, sapagkat dakila siya na sumasa inyo kaysa sa kaniya na nasa sanglibutan. Dito ay pinapakita yung pagmumula ng ating kalakasan sa pagharap sa buhay na ito. Marami tayong mababangga na magdudulot ng kabalisahan sa ating buhay. Ngunit, kung alam natin kung saan kukuha ng lakas,
kung alam natin kung sino yung magbibigay sa atin ng pagtatagumpay at tayo ay mayroong personal na ugnayan sa Kanya, pagtatagumpayan natin ang anumang balakid, anumang alalahanin, anumang kabalisahan na ipupukol sa atin ng kaaway. At itong nangyari sa Israel dito sa 1 Samuel 7:10. Kung inyong babasahin ang buong chapter ng 1 Samuel 7:10, dito natin makikita kung paano hinarap ni David ang Goliath na malaking sundalo, higanting sundalo na sa panig ng mga Palestino na kaaway ng Israel. At ang mga sundalo na walang personal na pakipag-ugnay sa Diyos na pinagmumulan ng kanilang kalakasan, bagkus sila ay nasa pamumuno ng isang hari na si Saul na minsang binigo ang Diyos dahil hindi sumunod kung ano yung alituntunin ng Diyos. Kaya naman, dahil nga walang personal na ugnayan sa Diyos, ang mga sundalo ay pinuno ng takot at pagkabalisa ang kanilang mga puso kung paano nila tatalunin ang kaaway nito na Filisteo na isang higanti na ang pangalan niya ay Goliath. Ngunit si isang binatilyo na wala pang karanasan sa pakikibaka bilang sundalo, ngunit sa maraming pakikibaka sa tinatawag na evil spirit na umaatake sa pamamagitan ng mga hayop para silain ang tupa, doon siya tinuruan ng Diyos. So ito yung mga labanan na una, magkakaroon tayo ng karanasan na bibigyan tayo ng Diyos ng pagtatagumpay. Kaya kailangan natin makita saan naroon ang ating kalakasan. Kaya sabi dito, ye are of God, muntikong mga anak. Kayo sa Diyos, muntikong mga anak, sapagat inyong dinaig sila. Ano yung dinaig? Sino yung dadaigin natin? Ano yung sila laban sa atin? Na kailangan natin pagtagumpayan sa ating pakikibaka sa buhay na ito. Sa banal na kasulatan, makikita natin na maraming pakikibaka. Ang unang pakikibaka ng Israel ay mula sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto tungo sa kalayaan. Yun ang unang pakikibaka. Tayo ay patuloy na nakibaka kung paano tayo pinapahirapan, lalo na sa buong mundo. Kung paano ang Pilipinas sinakop ng mananakop at ginawang alipin, ngunit tulad ng mga Hudyo, binigyan ng Diyos ng kalayaan. At pagkasunod na pakikibaka na hinarap ng mga tao ng Diyos, ng mga Israelita, ng mga Hudyo, yung binigyan sila ng Diyos ng lupain, ngunit kailangan nilang kubkubin ang kaaway, sakupin ng mga naghahari upang mapunta sa kanila, maging kanila ang mga lupain na ibinigay na sa kanila ng Diyos. So ito yung pakikibaka. Sa pakikibaka sa buhay na ito ay marami. Either sa tao, laban sa tao, o either sa sakit at karamdaman, o sa pinansyal ng mga bagay, o sa emosyon ng mga bagay. Marami ang nababalisa sa maraming bagay. Maging ang Panginoong Jesucristo, pinakapangunahing kabalisahan na itinuro niya yung tungkol sa kakainin at tungkol sa dadamtin ng tao, tungkol sa magiging araw-araw na buhay ng tao. Ito ay napakalaking kabalisahan na hinaharap ng tao sa araw-araw. Sapagkat hindi lahat ng tao ay meron sapat na pagkukunan kung saan nila kukunin ang kanilang kakanin sa araw-araw. May mga taong nababalisa na hindi nila alam kung saan nila kukunin yung gamot para sa kanilang kagalingan, para sa kanilang pisikal na karamdaman kung walang pambili ng gamot. Kaya dito ipinakikita ng ating Panginoong Hesus na sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng katotohanan ng salitang ito na you are a warrior, not a warrior. Pero hindi ka magiging warrior kapag hindi mo maintindihan ang bagay na ito. Una,
kayo'y sa Diyos. Kailangan, nasa panig tayo ng Diyos. Una na requirements. Ye are of God, munting mga anak, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So, anumang nasa sanlibutan, mas dakila ang Diyos na sumasa atin kaysa mga kabalisahan, suliranin sa sanlibutan. Kaya dito makikita natin na paano ba? Sa 1 John 5 verse 4, paano ka maging mandirigma? Sapagkat kinakailangan mong maging mandirigma bago ka magtatagumpay sa anumang kabilisahan. Sapagkat you are a warrior, not a warrior. So dito makikita natin sa 1 John chapter 5 verse 4, sa unang Juan chapter 5 verse 4, whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? So dito natin makikita na may tanong dito, sino mang ipinanganak ng Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan. Ang sanlibutan na tinutukoy, itong ating ginagalawang kapaligiran. Itong sistema na ating nakikita, mga bagay o kapangyarihan o kapamalaan na sa sanlibutan, ay kailangan natin itong pagtagumpayan. Una, ipanganak muna tayo sa Diyos. For whatsoever is born of God, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang ating pagtatagumpay sa sanlibutan, ang pananampalataya. O nasaan naroon ang pananampalataya? Sino ang magtatagumpay sa laban sa sanlibutan, kundi sila na sumampalataya na si Jesus, siya ay anak ng Diyos. So, paano sumampalataya? Ano ang katotohanan para magkaroon ka na ipinanganak ka ng Diyos para ikaw ay maging isang mandirigma? Sapagkat sa buhay na ito ay puno ng labanan. Sapagkat ang labanan na ito ay nagmula sa langit, lumaban ang anghel na si Lucifer, naging Satanas, at ang labanan ito ay ibinaba sa lupa, at ang subject nito ang tao. Kaya kinakailangan natin maunawaan na tayo ay itinuturing ng Diyos na mandirigma kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Kapag tayo ay tinanggap natin siya, sapagkat ito yung sabi sa John chapter 1 verse 12 to 13, ang sabi, John chapter 1, 12 to 13, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe it on his name, which are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ibig sabihin, ayon sa sulat ni Juan chapter 1, verse 12, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan sila ng karapatan, binigyan sila ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. So, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos bilang anak niya. At ang tingin ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak ay mandirigma para makibaka sa ligi na ito ng kaaway na hinaharap ng tao sa araw-araw sa buong buhay niya. Sakit karamdaman, kahirapan, kagulumihanan sa puso't isipan, kabalisahan tungkol sa kakanin sa araw-araw, kabalisahan tungkol sa kapayapaan sa kanyang kapaligiran, kabalisahan tungkol
sa magiging bukas. So dito, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala ang Diyos sa puso't isipan natin, kukubkubin ng dyablo ang ating puso't isipan ng labis na kabalisahan at dadalhin niya tayo doon sa nakalang solusyon sa kapayapaan, ang pagtakas sa realidad ng labanan ng buhay, at ito dito pumapasok ang droga. Ang paggamit sa pinagbabawal ng gamot ay pagtakas sa realidad ng buhay, ay pagtakas sa realidad ng labanan na kung ang tao ay may pananampalataya sa Panginoong Kristo, naroon ang susi ng pagtatagumpay. Kaya nga, nung araw na yun ako'y balisa sapagkat ako'y may pupuntahang sitwasyon, may pupuntahang tao na kailangan tulungan, na ganoon ang kanyang sitwasyon. Ngunit habang papunta ako doon sa lugar na yon, sa papuntahin yung tao na yon, ipinakita sa akin ng Diyos yung kanyang yung salita na you are a warrior, not a warrior. So sa halip na mabalisa kung paano harapin yung sitwasyon, kinakailangan magtiwala sa Diyos. Kaya nga dito ipinakikita na yung labanan ng Israel at ng Pelesteo na hindi matagumpayan ni Haring Saul at ng kanyang libo-libong mga sundalo. Yung higante na yon, isang binatilyo ang lumaban. Sapagat naunawaan niya, tinanggap niya ang bahid sapagkat siya ay binahirad ni Samuel. Tinanggap niya ang bahid, tinanggap niya ang kapahayagan ng Diyos, tinanggap niya yung kapangyarihan na kaloob sa kanya ng Diyos, nalaman niya kung ano ang layunin ng pagtanggap niya sa Diyos upang gawing mandirigma. At sa araw na yun, sinalang siya ng Diyos sa labanan, sapagkat siya nasa panig ng Diyos, nagtagumpay siya. Kaya nga, dito natin makikita na ang tagumpay sa labanan ng buhay, ang tagumpay sa anumang labanan na ating kinakaharap ay nasa ating Panginoong Sus. Kapag tayo sumampalataya sa sangkapantayan ng Diyos ng kapangyarihan, upang ano ang sabi ni David? Naparito ka sa pamagitan ng armas, naparito ako sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, ng Diyos ng mga sundalo ng Israel na kanyang hinapasala. So, ibig sabihin, in the position of knowing, tatayo ka doon sa labanan. Ano ang labanan na yung kinakaharap? Sakit karamdaman? Sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga latay. Kapag i-declare mo na ikaw ay isang mananampalataya at inaatake ka ng dyablo, sapagkat ang ginagawa ng dyablo ay atakihin niya ang mga Kristiyano. Aatakihin niya ang tao sa iba't ibang kaparaanan. At ipinakita ito ng ating Panginoong Kristo. Na ang Panginoong Kristo ay nagpakahayag bilang mandirigma. Ano ang binaka ng ating Panginoong Kristo bilang mandirigma? Kamatayan. Inilibing na ang taong namatay. Binaka niya ang kamatayan, ibinalik ang buhay. Naglalakad ang Panginoong Hesus, nakita niya ang tao na humihiyaw, na gustong makakita, magkaroon ng malinaw na paningin. Binaka ng Panginoong Hesus ang espiritu ng kadiliman, ibinalik ang kaliwanagan sa tao. Binaka ng Panginoong Kristo ang lahat ng ori ng karamdaman. Ipinakita niya ang halimbawa. Kaya dito, ang susi, kinakailangan nating harapin anuman ang ating sitwasyon sa posisyon na tayo ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya na ating sinampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kung ganito ang ating posisyon na meron tayong pananampalataya, kasama natin ang Diyos ng kapayapaan ayon sa Romans 16 verse 20. Ang Diyos ng kapayapaan na siyang gugupo sa inyo sa kaaway na si Satanas. So dito makikita natin sa Romans 16 verse 20,
Ang Diyos ng kapayapaan, sabi dito, and the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly, and the grace of the Lord Jesus Christ be with you. So, paano ginupo ng Diyos si Satanas sa pamagitan ni Goliath? Sa maiksing panahon, si David, tumayo siya na alam niya na may Diyos. At ang Diyos na sumasa kanya ay dakila, mas malaki compare sa higanting si Goliath. So ganito natin haharapin ang buhay na ito na may unawa, may pananampalataya, may pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay sumasa atin ay dakila, makapangyarihan kaysa sa kanya na sa sanlibutan ito. Kaya dito makikita natin na kapag nabuksan yung ating spiritual na pangunawa, nabuksan yung ating spiritual na mata, nabuksan yung ating spiritual that you are a warrior. The moment you believe, the moment na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesus, the moment na ikaw ay tinanggap mo si Jesus Christ, e dineclare ka sa salita ng Diyos that you are a warrior. Hindi kailangan mabalisa. Nababalisa tayo, natural yun. Dumarating sa atin ang pagkabalisa kapag hindi natin alam kung saan natin kukunin ang ating pagtatagumpay. Ngunit ang ating pagtatagumpay ay ibinigay na ng Diyos 2,000 years ago na magtagumpay ang Panginoon sa Kristo sa krus sa Kalbaryo. At yun ang ating pagtatagumpay. Ang pagtatagumpay natin na mabuhay na muli sa mga patay ang Panginoon sa Kristo at umakit sa langit na luklok sa kanan ng Ama, pagbaba ng Holy Spirit, yun ang ating susi. Yun ang ating pagtatagumpay, the power from on high, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga kapag sumampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo, darating siya para sangkapan tayo sa buong katotohanan. Truth is power. So kailangan nating maunawaan na ang Diyos na ito na tumatawag sa iyo at sa akin, inihanda tayo sa pakikibaka. Sapagkat nagmula sa langit ang pakikibaka, ayon sa Book of Revelation, makikita natin, and there was war in heaven. Anong nangyari sa nakipagdigma sa Diyos sa langit? Natalo. Nang wala pa ang Panginoong sumayag, ibinigay ng Diyos ang power, authority, and dominion sa tao para pamahalaan ang lahat ng salupang ito. Ngunit, natalo ang tao sa kanyang sariling pagpapasya. Nang dayain siya ng Diablo. Ngunit ang dumating ang ating Panginoon Jesus, in-restore ng Diyos yung spiritual power, spiritual authority, na kapag tinanggap natin ang kanyang bugtong na anak na sinugo niya para sa ating kaligtasan, hindi lang para tayo iligtas, kundi para tayo sangkapan upang tayo ay maging isang mandirigma laban sa kaaway ng ating buhay. Sapagkat ang tinutumbok ng kaaway, lagi ang ating physical at ang ating spiritual na buhay. So kung ganoon ang ating labanan na kinakaharap ngayon, tayuan natin yan sa pangalan ng ating Panasos. So ang mandirigma, hindi dapat mabahala. Kapag dumating sa harapan natin yung kaaway, tulad ng pagdating ng mga Pilisteo sa harapan ng Israel, sa mga sundalo ng Israel sa harapan ng hari na si Saul, nang ito'y nalaman ni David, tumayo siya sa harap ng kaaway. Dahil taglay niya ang kapangyarihan ng Diyos, taglay niya ang pananampalataya na nilagay ng Diyos sa kanya, na ang Diyos ay sumasa kanya, at ang kapangyarihan ng Diyos, at ang Diyos ay naglagay ng lahat ng kanyang mga kaaway sa kanyang mga kamay. Nagupo ang kaaway. Ganito tayo tatayo. Kapag dumating ang problema, naalala ko ang isang patotoo. Ito'y tungkol sa galit at poot at tungkol sa kasakiman. Ayon sa patotoo, may isang pagtitipon. Pagtitipon, kainan. Tapos may tagasandok. Yung iba, halos paapawin na lang lahat ng uri ng ulam at ng kanin. Ngunit yung isang tao ito na nagpatotoo kung paano niya binakay yung kasakiman at yung galit at poot dahil halos lahat, marami nag-iinapaw na yung pagkain na sa kanilang mga plato. Ngunit siya pagdating sa kanya, kukunti na yung kanin, kukunti pa yung ulam. Nagkaroon ng galit at poot ang kanyang puso.
unfair, ika nga. Hindi maganda ang ugali noong taga-sandok. Ngunit sa halip siya magalit siya sa taga-sandok, binaka niya ang espiritu ng galit at puot, binaka niya ang espiritu ng katakawan. Dahil yung katakawan, nagrereklamo yan kapag kakunti lang yung para sa kanya. At yung espiritu ng galit at puot, bumabangon yan kapag hindi patas yung pagkikitungo sa isa't isa. Ang ginawa niya, sabi niya, lumabas siya, tinaas ang kanyang kamay, at yung isang kamay niya sa dibdib na puno ng galit, at dahil yung katakawan, yung inis. Sabi niya sa pangalan ng Panginoon Hesus, ikaw na galit at puot at ikaw na katakawan, lumayas ka sa puso ko. Yun ang warrior. At sabi niya, nang mag-declare siya ng ganoon, dumating sa kanyang kapayapaan. Wala siyang galit, anuman ang sitwasyon na kanyang ginaharap. Yan ang isang halimbawa. So sa maraming bagay may mga pagkakataon na minsan aking hinarap ang sakit karamdaman ng ibang tao. May patotoo ko sa inyo yung kapangyarihan na kumilos ng Diyos. Kumilos ang Diyos sa pamagitan ng simpleng pagtayo na alam mo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Na alam mo na ikaw ay sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Isang kamay, kaliwang kamay na natusok ng bakal at natitano at napabayaan na halos nabulok na. At may humingi ng tulong, siguro pinansyal na tulong ang dahilan para sa schedule ng operasyon dahil itong kamay na to halos bulok na at pinangangambahan ng doktor na yung nana pag umabot dito sa joint na ito magiging invalido na, lalo na pagkapag construction ang trabaho. At paglapit ng kanyang tiyahin sa akin, sabi niya baka daw ako may maitulong sa aking pinsan, kanyang pamangkin dahil ooperahan dahil natitanong. Nung marinig ko ito, ang kasama ko, nagsalita siya, sabi niya, Diyos yan, puntahan mo. Sinusundo ka ng Diyos para idalangin mo ang taong ito. Pagdating doon, ang schedule ng operasyon alas 3 ng hapon. Dumating ako sa ospital alas 9:30 ng umaga. Pagdating, ibinahagi ang salita ng Diyos, sakit at karamdaman ay dulot ng kasalanan. Pagkatapos ni paunawa, pinatanggap sa Panginoong Kristo, tumayo as a warrior, dineclare na ikaw na espiritu ng pagkabulok kasi nabubulok na, ikaw na espiritu ng titanos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka, maging normal ang bahagi ng kamay na ito, ng palad na ito. Yun ang dinalangin ko. At purihin ng Diyos. Mula 2001 hanggang sa ngayon, buo ang kamay niya. Walang nangyaring operasyon sapagkat ayon sa patotoo ng tiyahin na lumapit sa akin. Dahil ang hospital, ang ward na kung saan sila sa Pasig ay nasa 3rd floor. At ang sabi, pagkatapos ni dalangin, bago dinalangin, pinatanggap mo na sila. Humingi sa dalangin ng pagpapatawad ng Diyos. Hiningi sa dalangin, Panginoon, patawarin mo kami naman aming kasala at ngayon sinusuko namin ang aming buhay. At tapos, dalangin ng pagtanggap, pagsisisi, idinalangin ngayon yung declare yung spiritual warfare. Ang ugali ng isang mandirigma ay laging pakikibaka. Pakikibaka sa isang tiyak na pagtatagumpay dahil sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Katapos lang ng dalangin, sabi ng tiya, hindi ka pa siguro nakababa doon sa baba, sa pinaka-ground. Naging normal. Walang naganap na operasyon doon sa kanyang palad. Sapagkat nandito na. Kung nung una kong nakita, pag ginanon mo siya, talagang paagnas na. Lipos na ng halos pabulok na ito. Pero purihin ang Diyos. Anong taon na ngayon? 2001. 23 years na. 24 tayo ngayon. Buo ang kanyang kamay.
sapagkat tumayo ang isang mandirigma na Diyos ang may akda. Kaibigan, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, sakit karamdaman, pero sumasampalataya ka sa Panginoon, tayuan mo. Tumayo ka. Declare war against the devil war. You are on the winning side because of Jesus. Kaya sabi dito, kung ang Diyos ng kapayapaan, bakit siya'y tinawag na Diyos ng kapayapaan? Dahil yun ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapanatili tayong malakas sa buhay na ito. Ang diablo naman ang magbibigay sa inyo natin ng kabalisahan, ng problema. Pero ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya kinakailangan mong alam mo, tumayo ka sa panig ng Diyos at anumang hamon ng diablo, talo yan sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga, ano man ang ating kakarapin? Ano ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 John? Greater is He. Dakila siya na nasa atin kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Ano ang nasa sanlibutan? Ang diablo. Sa namang kagalumihanan, kapag ka ikaw ay may spirit of a warrior, hindi kailangang mabalisa. Kailangan mong tumayo at tumayo ka bilang mandirigma sapagkat lagi kang magkatagumpay kapag ka ikaw ay tumayo na kasama ang Diyos. Kaya nga, ng ating Panginoong Hesus, sinugo ng Ama. Alam niya na sinugo siya ng Ama. Alam niya na sinangkapan siya ng Ama ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kaya namang ibinangon ng diablo sa kanyang kapanahonan, sakit karamdaman, maging sa paglalayag nila sa gitna ng dagat, ng kanyang mga alagad ay natakot na baka sila lumubog. Tumayo ang Panginoong Hesus sa sinabi, kapayapaan, manatili ka. Tumigil ang hangin, tumigil ang malaking alon ng dagat. Nakarating sila sa kanilang tinutudla. So dito ay pinakita ng ating Panginoong Hesus. It's not a theory of a religion. It is a theory and revelation of truth and power in the name of Jesus. So dito makikita natin ano ang iyong ikinababalisa. Sakit, karamdaman, kahirapan, kagulumihanan sa puso't isipan. Alisin niya ng Diyos. Tayuan mo yan. Hindi mo dapat tangnan sa puso mo. Anumang nagpapabalisa sa puso mo, pag-ibig, huwag mo siyang ikulong dyan. Palayain mo siya. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kabiguan, huwag mo siyang ikulong sa puso mo. Kapaitan, huwag mo siyang ikulong sa puso mo. Palayain mo siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salitang Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon. Declare a war. Kaya nang minsan, nagkaroon ako ng demonic presence, spiritual warfare, yung tinatawag na demon possess. At ang samula mismo sa babig ng babae, naroon yung kayabangan ng diablo. Ang diablo ay mayabang, napakayabang ng diablo. Pero kapag tinayuan mo, tumayo ka sa pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, napakabilis ng diablo tumakbo. Sabi ng diablo, sa bibig ng babaeng na possess, walang magagawa yang taong yan laban sa akin. Tao ang tinutukoy. Ang hindi niya alam, yung Diyos na sumasangkin. Paglapit ko, sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko? Tinuro ng Holy Spirit, silyuhan mo siya ng katawang yan at ang buhay yan na yan ay ito sa akin. Nagkaroon lang ng pagkakataon ang diablo na makapasok sa kanyang katawan dahil binigyan niya ng pagkakataon.
Kaya nga, mayroong nagmamayari sa katawang yun. At mayroong intruder, may pumasok para bigyan ng kabalisan ang taong yun, ang babae na yun. Di sabi ko, yes Lord. So, ayon sa inuutos, tinayuan ko. Sabi ko, Panginoon, ayon sa iyong salita, silyuhan siya ng iyong katawan at ng iyong dugo. Sabay declare Satanas, sinabi ng Diyos, sa pamagitan ng simbol na ito ng kanyang katawan, breaking of bread, at sa pamamagitan ng simbol ng kanyang dugo, sabi ko, Satanas, sa dugo at sa katawan ng aking Panginoong Sus, ayon sa sinabi ng Diyos, isinisilyo ko sa katawang ito. At wala kang karapatan mula ngayon sa oras at sa araw na ito, wala kang karapatan sa katawang ito, sa kanyang espiritu, kaluluwa at katawan. Nanahimik, kinabukasan, normal. Walang palatandaan ang dyablo ay naghihiyaw. Umalis ang dyablo sa utos ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya dito ating makikita ang layunin ng video natin na ito, yung you are a warrior, not a warrior, is para bigyan tayo ng experience ng Diyos ang pagtatagumpay sa buhay na ito hanggang sa tamuhin natin ang ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating video sa oras na ito, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. At kung ikaw ay mayroong nais itanong, makatanungan, just comment. Just leave the comment. Purihin ang Diyos, salamat sa katotohanan. Ito lang laging pinapaalala ng Diyos. Ang video natin na ito ay para sa mga Kristiyano na dumadaan sa estado ng labanan ng buhay. You are a warrior, not a warrior. You are a warrior, not a warrior. Stand up your faith. Be strengthened by the revelation of Jesus Christ and by the presence and the power of the Holy Spirit. Sa Diyos ang papuri, kaibigan, salamat sa subscribe. Hanggang sa muli nating video, sa Diyos ang papuri.